Amoy bawang at tuyo palagi. Nakakasuka na. Iba ka vibe ang bango mo. Para akong nakahinga ng maluwag nang makilala kita. Ang bawat salitang iyon na nagmula sa bibig ng kanyang asawa ay tila matalim na patalim na tuwirang ibinaon sa dibdib ni Maribeth. Nakatayo si Rafael sa labas ng pintuan, kausap sa telepono, ang isang babaeng hindi niya kilala. Ngunit ang lambing sa boses nito ay matagal na niyang hindi naririnig. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Maribeth sa malamig na sahig ng kanilang masikip na kusina. Ang kanyang magaspang at kalyadong mga kamay ay maingat na naghihimay ng pritong isda. Tinitiyak na walang kahit isang tinik na may iwan para sa hapunan ng kanyang asawa. Ang kanyang buhok ay malagkit sa pawis at ang amoy ng kusina na pinandidirihan ni Rafael ay ang mismong amoy ng kanyang walang pag-iimbot na pagsasakripisyo. Araw-araw siyang nagtitipid, hindi bumibili ng bagong damit upang may maipambaon ang asawa sa trabaho. Nanginig ang kanyang mga daliri. Isang maling galaw at dumulas ang platong hawak niya. Walang matinding ingay na naganap. Tanging ang mabilis na pagdampot ng kanyang mga nanginginig na kamay sa nagkalat na pagkain ang tanging naging reaksyon niya. Kahit pa masugatan ang kanyang balat sa basag na porselana, bumara ang isang makapal na bikig sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang maglabas ng lahat ng hinanakit. Ngunit pinili niyang pigilin ang sarili. Mariing kinagat ang kanyang labi at ipinikit ang mga mata upang hindi tuluyang matangay ng galit at sakit. Ang pinakamasakit ay ang dalamhating hindi masambit, ang sigaw na nananatili lamang sa loob ng dibdib. Pumasok si Rafael sa kusina. Suot ang maayos na plansadong polo na nabili mula sa maliit na ipon ni Maribeth sa pananahi. Bahagya niyang tinakpan ng ilong, ang mukha'y may halong pagkadismaya habang nakatingin sa asawang nakaluhod sa sahig. Tingnan mo nga ang sarili mo, Maribeth. Kung marunong ka lang mag-ayos at hindi laging mukhang losyang, hindi sana ako nahihirapan sa labas. Nakakawala ng gana ang ganitong bahay. Hindi na hinintay ni Rafael ang kanyang sagot. Tumalikod ito upang kumuha ng malamig na tubig. Hindi pa man nakakabawi si Maribeth sa hapdi ng mga salitang yon. Isang mabigat na pagbagsak ng katawan sa sahig ang nagmula sa maliit na kwarto ng kanyang ina. Mabilis niyang naiwan ang kusina. Nadatnan niya si Nanay Rosa na nakahandusay, higpit na nakahawak sa dibdib at naghahabol ng hininga. Ang mukha ng matanda ay namumutla at balot ng malamig na pawis. Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding sakit na nararamdaman sa puso. Niyakap ni Maribeth ang nanghihinang ina. Ang kanyang mga luha ay naguunahan sa pagpatak. Hindi na mapigilan ang takot na namamayani sa kanyang buong pagkatao. Tumingala siya sa asawang nakatayo lamang sa hamba ng pinto. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha. Rafael, parang awa mo na. Gamitin natin ang bagong kotse mo. Dalhin natin si nanay sa ospital ngayon din. Pakiusap niya habang nakaluhod. Ang mga kamay ay nakadipa sa paanan ng lalaki. Nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang ina. Umiling si Rafael at inayos ang kwelyo ng kanyang damit na tila walang malalang nangyayari sa kanyang harapan. Baliw ka ba? Madudumihan ang sasakyan at baka mangamoy pa. May mahalaga akong client meeting ngayon. Doon nakasalalay ang future ko. Mag-tricycle na lang kayo o kaya magpatawag ka ng barangay. Malaki na ang gastos ko sa inyo. Tuluyan itong lumabas ng pinto, mabilis na pinaandar ang sasakyan at iniwan silang mag-ina sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Bumalik si Maribeth sa tabi ng kanyang ina upang alalayan itong tumayo. Sa kanyang pagmamadali, napansin niya ang naiwang cellphone ni Rafael sa ibabaw ng lumang mesa. Umilaw ang screen nito at isang mensahe ang lumitaw mula sa isang nagngangalang Cassandra. Nabasa yon ni Maribeth ng malinaw. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Salamat sa Hermes bag, hubby. You're the best. Ang halaga ng bagong gamit na yon ay higit pa sa sapat upang ipampaopera sa puso ng kanyang ina.
Ipinagpalit ng kanyang asawa ang buhay ni Nanay Rosa para sa isang mamahaling bag ng ibang babae. Isang malamig na panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Marybeth. Namatay ang isang bahagi ng kanyang puso sa sandaling iyon. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, karga-karga ni Marybeth ang ina sa loob ng isang umaalog na tricycle. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng mga kamay ni Nanay Rosa na unti-unting nawawalan ng higpit. Hinaplos ni Marybeth ang dibdib ng ina, pilit nang ngumingiti, kahit ang kanyang kaluluwa ay nadudurog sa sobrang sakit at kawalang katarungan. Kunting tiis na lang po, Nay. May parating na pong tulong, gagaling po kayo. Bibili pa tayo ng magandang damit para kay Maya. Ngunit ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang nawawalan ng liwanag, nakatitig sa anak ng may halong matinding pag-aalala at tahimik na pamamaalam. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa lubak-lubak na kalsada, ang pag-asa ni Marybeth ay unti-unting ninanakaw ng walang pusong tadhana. Abot ba sila sa ospital? O tuluyan na siyang uulilain ng mundo sa gabing ito? Sa ilalim ng maputla at patay-sinding ilaw ng pasilyo ng isang pampublikong ospital, tuluyang bumitaw sa hamon ng buhay si Nanay Rosa. Walang mainit na kama, walang makabagong makinarya na magliligtas sa kanyang humihinang puso dahil ang hinihinging paunang bayad ay isang halagang kailanman ay hindi pa nahawakan ni Marybeth. Naramdaman ng anak ang unti-unting panlalamig ng kamay ng kanyang ina na kanina lamang ay nakakapit ng mahigpit sa kanya. Wala siyang kakayahang ibalik ang hiningang nilisan ang matandang katawan. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa walang buhay na dibdib ng ina. Hinayaan ang kanyang mga luhang maghugas sa malamig nitong balat. Ang kanyang paghikbi ay walang tinig. Isang tahimik na pagtangis ng kaluluwang nawalan ng nag-iisang kanlungan. Ang pagluluksa ni Marybeth ay binasag ng pagdating ng isang taong inasahan niyang magbibigay ng yakap at kalinga. Lumapit si Rafael, ang kanyang mamahaling sapatos ay marahas na humakbang sa maruming sahig ng ospital nang walang pag-iingat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi man lang sumulyap sa bangkay ng biyanan. Bagkus, ang kanyang mukha ay salubong, puno ng inis at pagkaabala, habang nakatingin sa lumuluhang asawa. Asan yung phone ko, Marybeth? Dahil sa kapabayaan mo, naiwan ko sa lamesa. Hindi tuloy ako nakasagot sa mga tawag ng kliyente. Walang bahid ng awa ang kanyang tinig ni hindi binigyan ng importansya ang malamig na katawang nakahimlay sa kanilang harapan. Ibinigay ni Marybeth ang telepono nang may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay namumula at nagtatanong kung may natitira pa bang pagiging tao sa lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Kinuha yon ni Rafael at mabilis na tumalikod. Nag-iwan ng utos na asikasuhin na lamang ang bangkay dahil marami pa siyang gagawin sa opisina. Kinabukasan, sa gitna ng pag-aayos ni Marybeth ng mga damit na isusuot ng ina para sa burol, napadaan ang kanyang kamay sa mga naiwang damit ni Rafael na kailangan niyang labhan. Mula sa bulsa ng pantalon nito, isang lukot na piraso ng papel ang nahulog sa sahig. Pinulot niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng mamahaling bag. Ang mga numero na nakalimbag doon ay tila mga nagbabagang plansa na idinikit sa kanyang paningin. Ang halaga ng bag na binili para sa babaeng nagngangalang Cassandra ay eksakto sa halagang hinihingi ng ospital para sana sa agarang operasyon ni Nanay Rosa. Napakuyom ang kanyang mga kamao, mabigat ang kanyang paghinga. Tila may unos na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang nagbabadyang galit, ngunit pinili niyang ipikit ang mga mata at ikuyom ang mga kamay upang manatiling matatag. Para sa kanya, tila ipinagpalit ng kanyang asawa ang kapakanan ng kanyang ina para sa pansariling kagustuhan ng ibang babae. Ang burol ni Nanay Rosa ay payak at tahimik. Isinagawa ito sa isang maliit na kapilyang abot kaya lamang ng ipon ni Marybeth mula sa kanyang mga barya.
Wala ang kanyang asawa sa mga sandaling iyon. Ang dumating lamang ay ang kanyang biyenan na si Aling Susan na naglakad papasok ng may nakataas na kilay at patuloy na nagpapaypay ng mabilis dahil sa naiinitan. Hindi ito lumapit sa kabaong upang magbigay galang. Sa halip, iginala nito ang mapanuring paningin sa paligid at sa simpleng kape at biskuit na nakahain sa isang lumang mesa. Diyos ko, Maribeth, nakakahiya naman sa mga bisita natin kung ganito lang ang ipapakain mo. Pati ba naman sa pagkamatay ng nanay mo, ipinapakita mong galing kayo sa hirap. Kawawa naman ang anak ko, pinag-asawa ang isang walang kwentang tulad mo. Ang bawat salita ng matanda ay sinadya upang ipahiya siya sa harap ng iilang kapitbahay na nakikiramay. Yumuko lamang si Maribeth, hinayaan ang mga luha na pumatak sa kanyang sapatos, hindi sumasagot dahil ang kanyang lakas ay ubos na. Nang makaalis ang matanda, naupo si Maribeth sa isang sulok, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Mula sa kanyang lumang bag, inilabas niya ang isang nangingitim at lumang medyas. Ito ang kaisa-isang naiwang alaala ni Nanay Rosa. Sa loob nito ay ang mga baryang matiyagang inipon ng matanda mula sa pamamalengke at matinding pagtitipid. Niyakap niya ang lumang medyas na iyon sa kanyang dibdib. Dinarama ang naiwang init ng pagmamahal ng kanyang ina na hindi mabibili ng anumang mamahaling bag o magagarang sasakyan. Doon, sa isang madilim na sulok ng kapilya, nahanap niya ang isang maliit na piraso ng tapang upang magpatuloy para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Maya. Isang maulap at malungkot na hapon nang ihatid sa huling hantungan si Nanay Rosa. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia, isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na pormal na kasuotan ang tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay may taglay na malalim na awa habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Maribeth. Tila may isang pangakong binubuo sa kanyang isipan na pangalagaan ng babaeng iyon, ngunit nanatili siyang isang anino na hindi nagpapakita sa mga oras na yon. Pagkatapos na maibaba ang kabaong sa lupa, lumapit si Rafael kay Maribeth. Walang anumang pag-alo o simpatiya mula sa asawa. Mula sa kanyang bitbit na folder, naglabas siya ng mga pahinang puno ng legal na salita at may nakahanda ng mga lagda. Pirmahan mo na yan, Maribeth. Annulment papers. Wala nang pupuntahan ang kasal na ito at ayaw ko nang maging pabigat pa kayo sa buhay ko. Wala kang kakayahang buhayin si Maya, kaya sa akin mapupunta ang bata. Parang pinagbagsakan ng langit si Maribeth. Sinubukan niyang magmakaawa, ngunit nang makauwi sila sa kanilang inuupahang bahay, ang pinakamasamang bangungot ng isang ina ay naging totoo. Naroon si Aling Susan. Sa pilitang kinukuha ang umiiyak na si Maya mula sa mga bisig ni Maribeth. Walang nagawa ang kanyang manipis na katawan laban sa pinagsamang lakas ng mag-ina. Itinulak siya ni Rafael palabas ng pinto. Sabay padabog na isinara at ikinandado yon upang hindi na siya makapasok. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng malakas at walang awang ulan na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Sa labas, sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng tubig mula sa kalangitan, paulit-ulit na inihampas ni Maribeth ang kanyang mga palad sa matigas na kahoy ng pintuan. Ang kanyang balat ay unti-unting nagasgas, bumuka, hanggang sa humalo ang kanyang mainit na dugo sa malamig na ulan na dumadaloy sa pinto. Ang bawat paghampas ng kanyang mga duguang kamay ay isang pipiping panawagan ng pagmamahal, isang tanong sa kalangitan kung hanggang saan aabot ang kalupitang kaya niyang tiisin. Hanggang kailan siya magiging alipin ng kalungkutan. Habang ang kanyang anak ay umiiyak sa loob, unti-unting inilalayo sa kanyang yakap. Basang-basa na ang manipis na duster na suot ni Maribeth habang nilalakad niya ang bahaing eskinita ng tondo. Ang maruming tubig ay umaabot na sa kanyang mga binti at ang bawat hakbang ay tila hinihila siya pababa ng bigat ng kanyang kapalaran. Wala siyang dalang payong, tanging ang isang punit na plastik
na ipinambalot niya sa kanyang dibdib upang protektahan ang kaisa-isang yaman na natira sa kanya, ang lumang medyas ni Nanay Rosa. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit mas nanginginig ang kanyang kalamnan dahil sa gutom at pagod. Ilang gabi na siyang walang maayos na tulog at ang imahe ng kanyang anak na si Maya na umiiyak habang sa pilitang hinihila palayo sa kanya ay paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang isipan. Sumilong siya sa ilalim ng isang sira-sirang tindahan na malapit ng magsara. Sa ilalim ng kakarampot na liwanag ng poste, binuksan niya ang basang medyas. Bumungad sa kanya ang mga barya at ilang nilukot na papel na pera, mga inipon ng kanyang ina mula sa pagtitinda ng basahan. Naalala niya ang huling bilin nito bago malagutan ng hininga. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pag-asa. Ipunin mo ito para kay Maya. Kapag may pagkakataon, itaya mo sa kapalaran. Baka sakaling marinig tayo ng Diyos. Napatingin si Maribeth sa katabing Lotto outlet. Ang mga rehas nito ay halos isarana na ng tindera. Sa gitna ng kanyang kawalan, isang hibla ng paniniwala ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi ito sugal para sa kanya. Ito ay huling habilin ng isang inang nagmahal hanggang sa huling sandali. Lumapit siya sa tindera, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig habang inaabot ang basa at nilukot na pera. Pinili niya ang mga numerong nakaukit sa kanyang puso, ang kaarawan ni Nanay Rosa, ang araw ng kapanganakan ni Maya, at ang araw kung kailan siya unang naging ina. Tinanggap ng tindera ang pera nang may halong awa at inis bago iniluwa ng makina ang maliit na piraso ng papel na maaaring maging susi o huling pako sa kanyang kabaong. Samantala, sa bahay na dating puno ng amoy ng nilulutong sinangag at pagmamahal ni Maribeth, iba na ang naghahari. Nakaupo si Cassandra sa sofa. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa habang nag-i-spray ng mamahaling pabango sa paligid. Ang amoy ng mamahaling bulaklak ay pilit na tinatabon ang anumang bakas ng nakaraan. Babe, ipatapon mo na nga lahat ng gamit ng ex-wife mo. Ang sakit sa ilong ng amoy ng bahay na to, amoy mahirap. Reklamo ni Cassandra habang nilalaro ang kanyang buhok. Tumalima naman agad si Rafael. Bit-bit ang mga lumang damit ni Maribeth at ang makinang panahi na ginamit nito upang itaguyod ang kanyang pag-aaral noon. Lumabas siya ng pinto at walang awang inihagis ang mga ito sa basurahan sa labas. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa gabi. Tila basura lamang ang tingin niya sa mga taon ng pagsisilbi at pagmamahal ng kanyang asawa. Pumasok siya muli sa loob at niyakap si Cassandra. Binubura sa kanyang isip na may isang babaeng nagngangalang Maribeth na ngayoy nilalamig sa lansangan. Kinabukasan, ang araw ay sumikat. Ngunit hindi nito napawi ang lamig sa katawan ni Maribeth na nakatulog sa isang waiting shed. Nagising siya sa ingay ng mga tricycle driver na nagkukumpulan sa isang karinderya sa tapat. Nakatuon ang kanilang atensyon sa telebisyon na nagbabalita ng resulta ng Lotto draw kagabi. Wala sa sariling napatingin si Maribeth sa screen. Ang unang numero ay lumabas. Tumugma ito sa hawak niyang tiket. Sumunod ang pangalawa. At ang pangatlo. Ang kanyang puso ay nagsimulang pumukpok ng mabilis sa kanyang dibdib. Tila gustong kumawala. Nang lumabas ang huling numero, ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga sasakyan ay naging bulong. Ang kanyang tiket, ang huling pamana ni Nanay Rosa, ay ang nag-iisang nanalo ng jackpot na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon sa tuwa. Sa halip, dahan-dahang napaluhod si Maribeth sa maruming semento. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang mukha sa mga palad. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa tahimik na pag-iyak. Salamat, Nay. Salamat. Ang paulit-ulit niyang bulong sa hangin, ang mga luha ay pumapatak sa sementadong kalsada. Ito na ang simula. Ito na ang sandatang gagamitin niya
para bawiin si Maya. Tumayo siya, itinatago ang tiket sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso. Handa na siyang magtungo sa opisina ng loto upang kunin ang kanyang panalo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo. Tatlong lalaking may marurungis na anyo at matatalim na tingin ang humarang sa kanyang dinadaanan. Kilala niya ang mga ito, mga tambay na madalas utusan ni Aling Susan upang manakot ng mga may utang sa sugal. "Hoy, Maribeth," sabi ni Aling Susan, "bawal ka na raw dito sa lugar namin. At mukhang may tinatago ka pa dyan, ha?" Ang sabi ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Ang mga mata ay nakatuon sa pagkakakuyom ng kamay ni Maribeth sa kanyang dibdib. Umatras si Maribeth. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng isang gusali. Wala siyang matatatakbuhan. Ang tiket na pag-asa ng kanyang anak ay nasa panganib na maagaw bago pa man niya ito magamit. Napapikit siya ng mariin habang ang mga anino ng mga lalaki ay tuluyang tumakip sa liwanag ng araw. Humigpit ang pagkakahawak ni Maribeth sa kanyang dibdib, kung saan nakatago ang tiket na pag-asa ng kanyang anak. Ang mga anino ng tatlong lalaki ay tila higanting mga halimaw na handang lumamon sa kanya ng buhay. Ang kanilang mabibigat na hakbang ay papalapit ng papalapit at ang hangin ay amoy alak at masamang balak. Ipinikit ni Maribeth ang kanyang mga mata. Nagdarasal na sana ay mabilis na lang matapos ang lahat, na sana ay hindi masayang ang huling pamana ni Nanay Rosa. Subalit bago pa man dumapo ang maruming kamay ng lalaki sa kanyang balikat, isang matibay na bisig ang humarang sa pagitan nila. Hindi ito marahas, ngunit puno ng awtoridad na nagpahinto sa mundo. Subukan niyong dampian siya ng kahit isang daliri, at sinisiguro ko sa inyong sa kulungan kayo pupulutin bago sumikat ang araw. Ang boses ay mababa, kalmado, ngunit may talim na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Iminulat ni Maribeth ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng pormal na Amerikana, tila isang pader na hindi matitibag. Ito ang lalaking nakita niya sa libingan, si Attorney Dacian Alonzo. Sa likuran nito, nagliliwanag ang mga ilaw ng isang itim na sasakyan at narinig ng mga tambay ang papalapit na sirena ng mga pulis sa di kalayuan. Nagkatinginan ang mga sanggano. Ang takot sa batas at sa tikas ng lalaking kaharap ay nagtulak sa kanila na umatras at tumakbo palayo. Natutunaw sa dilim ng eskinita na parang usok. Nang mawala ang panganib, hinarap siya ni Dacian. Hindi ito ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. Hinubad nito ang kanyang mamahaling coat at dahan-dahang ipinatong sa nanginginig na balikat ni Maribeth. Ang init ng tela at ang amoy ng banayad na pabango nito ay tila isang yakap na matagal na niyang inaasam. "Ligtas ka na, Maribeth. Kilala ko ang nanay mo. Utang ko sa kanya ang isang bahagi ng buhay ko." Inalalayan siya nito pasakay sa sasakyan. Walang imik si Maribeth habang binabaybay nila ang maulan na kalsada ng Maynila, palayo sa impyernong kinalakihan niya. Dinala siya ni Dacian sa isang ligtas na condominium unit sa Makati, isang lugar na sobrang tahimik at malinis na tila ibang planeta kumpara sa Tondo. Pinaupo siya nito sa malambot na sofa at inabutan ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Nanginginig ang mga kamay ni Maribeth habang hawak ang kutsara. Ang unang higop ng mainit na likido ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Tinutunaw ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may nagsilbi sa kanya. Sa halip na siya ang nagsisilbi, napaiyak siya, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sabaw. Habang pinapanood siya ni Dacian mula sa malayo ng may paggalang, nang mahimasmasan inilabas ni Maribeth ang tiket mula sa kanyang dibdib at ipinakita ito sa abogado. Ikinuwento niya ang lahat, ang panalo, ang plano niyang bawiin si Maya. Ngunit sa halip na matuwa, sumeryoso ang mukha ni Dacian. "Makinig ka, Maribeth.
Panimula nito sa wikang Taglish, seryoso at diretsahan. If you claim that money now, Rafael is still your legal husband. Sa batas, conjugal property iyan. Kalahati ng pera ni Nanay Rosa mapupunta sa lalaking nagpalayas sa inyo. At dahil siya ang may custody kay Maya, gagamitin niya ang pera para lalo kang durugin. Nabitawan ni Maribeth ang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa mangkok ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ano ang gagawin ko? Hindi ko pwedeng ibigay sa kanya ang pamana ni Nanay. Tumayo si Dacian at dahan-dahang naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ng kumikislap na mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Humaba ang kanyang anino sa sahig, tila sumasabay sa bigat ng kanilang usapan. Kailangan mong iwan ang dating ikaw, Maribeth. Kailangang magwakas ang Maribeth na mahina, api, at laging tinatapakan. Doon lang magsisimula ang panibagong ikaw. Isang babaeng hindi na kayang galawin ni Numan. Tahimik siyang napatingin sa lalaki. Nauunawaan niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi ito tungkol sa pagtatapos ng buhay, kundi sa pagsilang ng mas matatag na bersyon ng sarili. Kinagabihan, sa pampang ng ilog Pasig, sa ilalim ng tulay, kung saan ang dilim ay sapat na upang magtago ng mga lihim, inilapag ni Maribeth ang kanyang tsinelas na pupod. Sa tabi nito, iniwan niya ang punit-punit na duster na suot niya noong pinalayas siya. Ang ilog ay umaagos ng tahimik at maitim, handang tanggapin ang kwento ng kanyang pagpapatiwakal. Habang nakatingin sa tubig, naramdaman ni Maribeth na may isang bahagi sa kanya ang talagang namatay noong gabing iyon, ang babaeng martir na laging nagpaparaya. Tumingala siya kay Dacian na naghihintay sa kanya sa dilim. Mula ngayon, bulong ni Dacian habang inaabot ang isang folder ng mga dokumento para sa ML Foundation. Ikaw na ang magdidikta ng laro. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng bahay na inagaw nila, tumunog ang telepono ni Rafael. Ang balita mula sa pulisya tungkol sa mga gamit na natagpuan sa tabi ng ilog ay nakarating sa kanya. Ibinaba niya ang telepono at lumingon kay Cassandra na abala sa pagpili ng bagong kurtina online. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Rafael, walang pagsisisi. Sa halip, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng taong nakahinga ng maluwag dahil wala nang sagabal sa kanyang kaligayahan. Wala na siya, babe, wika ni Rafael. Ang boses ay puno ng nakakasulasok na kagaanan. Wala na tayong paproblemahin. Malaya na tayo. Hindi nila alam. Ang kalayaang ipinagdiriwang nila ay ang simula ng kanilang pagkakakulong sa isang patibong na hindi nila matatakasan. Sa loob ng 2 taon, ang gabi ay naging kakampi ni Maribeth sa halip na pahingahan. Sa isang tahimik na sulok ng condo unit na nagsilbing kanyang kuta, pinalitan ng mga libro sa negosyo at batas ang kanyang mga karayom at sinulid. Ang mga numerong dati ay sa sukat lamang ng tela niya nakikita. Ngayon ay mga komplikadong graph ng stock market at financial reports na kailangan niyang aralin hanggang sa sumakit ang kanyang mga mata. Madalas, sa kalaliman ng gabi, kapag ang katahimikan ay nagiging masyadong mabigat, napapahinto siya. Ang kanyang paningin ay lumalabo hindi dahil sa antok, kundi dahil sa pangungulila. Naaalala niya ang tawa ni Maya, ang mainit na yakap ng kanyang anak bago matulog. Ang bawat luhang pumapatak sa pahina ng librong binabasa niya ay nagiging gatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging makapangyarihan. Hindi sapat ang pera ng loto. Kailangan niya ng pangalan at impluwensya upang durugin ang mga taong umapi sa kanya. Sa mga sandaling iyon ng panghihina, laging naroon si Attorney Dacian. Hindi ito maingay. Ang kanyang presensya ay tulad ng isang matibay na haligi na hindi mo napapansin, ngunit siya palang sumasalo sa bigat ng bubong. Isang gabi, habang nakadukdok ang ulo ni Maribeth sa mesa dahil sa pagod,
Naramdaman niya ang isang mainit na tasa na dahan-dahang inilapag sa kanyang tabi. Walang kalansing na narinig, tanging ang init ng malasakit. Iniangat niya ang kanyang muka at nakita ang isang baso ng gatas. Nakatayo si Dasyan sa di kalayuan, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. "Take a break, Mary Beth." Malambing na wika nito. "Your brain needs fuel, not just tears." Ininom niya ang gatas, at ang init nito ay tila yakap na bumalot sa kanyang nanlalamig na kalamnan. Unti-unti, ang dating Maribeth na yumuyuko at nanginginig sa takot ay naglaho. Pinalitan ito ng isang babaeng marunong nang tumingin, ng diretso sa mata ng kausap, matatas magsalita ng Ingles, at may tindig na hindi kayang buwagin ng sinuman. Isang umaga, habang naghahanda para sa isang mahalagang meeting ng ML Fund, tumayo si Maribeth sa harap ng salamin. Suot niya ang isang eleganteng itim na blazer na hubog sa kanyang katawan. Hindi na siya ang babaeng amoy tuyo at bawang. Ang kanyang balat ay makinis, ang buhok ay maayos, at ang kanyang pabango ay amoy ng tagumpay. Lumapit si Dasyan sa kanyang likuran. Sa refleksyon ng salamin, nagtama ang kanilang mga paningin. Dahan-dahang inayos ni Dasyan ang isang gintong brooch sa kwelyo ni Maribeth. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng babae, nag-iwan ng isang kuryente ng kaba at kilig na matagal nang hindi nararamdaman ni Maribeth. Sa salamin, hindi lang isang abogado at kliyente ang nakita niya, kundi isang babaeng buo muli at isang lalaking handang protektahan siya sa dilim. Ang kanilang mga titig ay tumagal. Ang bawat segundo ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng dila, paghanga, pasasalamat, at isang namumukadkad na pag-ibig na maingat na inilalayo sa panganib. Samantala, sa labas ng kanilang santuwaryo, ang mundo ni Rafael ay nagsimulang gumuho nang hindi nito namamalayan. Sa ML Shipping Lines, ang kumpanyang pinalago ni Maribeth sa dilim gamit ang kanyang talino at puhunan. Ang mga pangarap ni Rafael ay naging bangungot. Ang mga mamahaling hapunan, ang mga luho ni Cassandra, at ang bisyo ng sugal ng kanyang inang, si Aling Susan, ay unti-unting lumamon sa pondo ng kumpanya. Naging pabaya si Rafael. Ang mga barkong kailangan ng maintenance ay hinayaang kalawangin, at ang sweldo ng mga tauhan ay laging huli. Isang araw, sa isang lumang bodega ng kumpanya, isang accountant na nagngangalang Lilibet Ong ang lihim na nag-copy ng mga file mula sa computer ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na mahuli, ngunit ang galit sa katiwalian ng kanyang boss ay mas matimbang. Alam ni Lilibeth ang totoo, na ang ML Fund, ang misteryosong investor na bumibili ng shares ng kumpanya, ay hindi kalaban, kundi ang tunay na tagapagligtas. Isinuksok ni Lilibeth ang flash drive sa kanyang bag at mabilis na lumabas ng opisina. Ang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasabay na banta ng pagkawala ng trabaho o mas masahol pa. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang marangyang opisina na may tanawin ng Manila Bay, ibinaba ni Dasyan ang telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Humarap siya kay Maribeth na nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang mga daliri ay naglalaro sa gintong brooch na inayos niya kanina. Rafael is desperate, Maribeth. Naghahanap siya ng investor na sasagip sa kanya mula sa pagkabangkarote. He doesn't know it's you holding the lifeline. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maribeth. Kinuha niya ang isang mamahaling ballpen at pinirmahan ang dokumentong magbibigay sa kanya ng kapangyarihang durugin ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sabihin mo sa kanya, Dasyan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng panganib. Interesado ang ML Group. Ibibigay ko ang nararapat sa kanya. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ay nagdidilim. Nagbabadya ng isang bagyong paparating na yayanig sa pundasyon ng kasinungalingan ni Rafael. At sa gitna ng unos na yon,
Isang reyna ang nakahandang bumangon upang bawiin ang kanyang korona. Ang hangin sa loob ng opisina ni Rafael ay puno ng tensyon at amoy ng mamahaling sigarilyo na sinusubukang takpan ang baho ng pagkabulok ng kanyang kumpanya. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang mga daliri ay mariing nakadiin sa kanyang sentido. Sinusubukang pigilan ang sakit ng ulo na dulot ng walang katapusang problema. Rafael, ano na? Sabi mo maayos na ang lahat. Bakit declined na naman ang card ko? Ang matinis na boses ni Cassandra ay tila pako na bumaon sa kanyang tainga. Pumasok ang babae sa opisina nang walang katok, hawak ang isang shopping bag na walang laman. Ang kanyang mukha ay puno ng inis, hindi dahil sa pag-aalala sa kumpanya, kundi dahil sa kahihiyang inabot niya sa mall kanina. Hindi sumagot si Rafael. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ang kaba ng ML shipping lines ay simot na ang kanyang ina na si Aling Susan ay muling natalo sa sugal at nangangailangan ng malaking halaga upang bayaran ang mga loan shark na nagbabantang sunugin ang kanilang bahay? Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay unti-unting dumudurog sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang dumating mula sa kanyang sekretarya. May isang abogado raw mula sa ML Fund na naghihintay sa lobby. Dala ang isang alok na maaring magsalba sa kanya. Mabilis na inayos ni Rafael ang kanyang sarili. Pinilit ng ngumiti, kahit ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Pumasok si Attorney Dacian Alonso sa conference room. Dala ang autoridad na nagpahinto sa paghinga ni Rafael. Ang abogado ay kalmado, ang kanyang suot ay hindi matatawaran, at ang kanyang mga mata ay may talim na tila nakakabasa ng kaluluwa. Mr. Cortez, panimula ni Dacian, ang boses ay mababa at formal. My client, the CEO of ML Fund, is willing to inject a substantial amount of capital into your company. Sapat na ito upang bayaran ang lahat ng utang mo, pati na ang mga personal mong expenses. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ito na ang himalang hinihintay niya. Talaga? Attorney, hulog kayo ng langit. Ano ang kondisyon? Inilapag ni Dacian ang isang makapal na kontrata sa mesa. Ang tunog ng papel ay tila hatol ng isang hukom. Simple lang. My client wants 60% of your shares at kailangan mong isanla ang titulo ng bahay mo at lahat ng personal mong ari-arian bilang collateral. This is a standard procedure for high-risk investments. Nag-alinlangan si Rafael ng sandali. Ang bahay kung saan sila nakatira ni Cassandra at Maya, ang kanyang mga shares na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nang maalala niya ang mga tawag ng bangko at ang banta ng pagkakulong dahil sa estafa, nilunok niya ang kanyang pride. Kinuha niya ang mamahaling ballpen at mabilis na pinirmahan ang kontrata. Hindi binabasa ang maliliit na letra sa ibaba na nagsasabing ang ML Fund ay may karapatang bawiin ang lahat sa oras na mapatunayang may anomalya sa kumpanya. Sa labas ng gusali, sa loob ng isang tinted na sasakyan na nakaparada sa tapat ng coffee shop, pinapanood ni Maribeth ang lahat. Nakita niya si Rafael na nakikipagkamay kay Dacian sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Naalala niya ang araw na lumuhod siya sa harap ng lalaking iyon, nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang ina. Ngayon, ang lalaking iyon naman ang lumuluhod sa patibong na inilatag niya. Bumukas ang pinto ng sasakyan at pumasok si Dacian. Ang amoy ng ulan at kape ay sumama sa loob ng air-conditioned na sasakyan. Ibinigay niya kay Maribeth ang nilagdaang kontrata. Nagawa na natin, Maribeth. He signed his own death sentence. Tinitigan ni Maribeth ang pirma ni Rafael. Walang saya sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa pamilyang sinira ng kasakiman. Hindi pa tapos, Dacian. Hindi pa bayad ang buhay ni Nanay Rosa. Samantala, sa parking lot ng gusali, palihim na nag-abot ng isang USB drive si Lilibeth Ong kay Dacian bago ito sumakay ng kotse.
Ang maliit na device na yon ay naglalaman ng lahat ng ebidensya ng embezzlement ni Rafael, mga pekeng resibo, ghost employees, at money transfers papunta sa account ni Cassandra. Ngunit hindi nila napansin ang isang pares ng mata na nakamasid mula sa likod ng isang poste. Si Cassandra na sumunod kay Rafael dahil sa hinala ay nakita ang pagpapalitan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at kasakiman. Kung may baho ang kumpanya, pwede niya itong gamitin. Pwede niyang pirahan si Rafael o kahit sino paman bago tuluyang lumubog ang barko. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuna ng litrato ang plate number ng sasakyan ni Dashan. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagiging mas interesante at wala siyang balak magpatalo nang hindi nakikinabang. Ang pinakamalaking kahinaan ni Maribeth ay ang kanyang pinakamalaking kalakasan, si Maya. Sa loob ng 2 taong pagtatago, walang araw na hindi sumasagi sa isipan niya ang kanyang anak. Gamit ang impluwensya ni Dacian, nakakakuha siya ng mga litrato at video ng bata mula sa isang pribadong investigador. Ngunit ang mga yon ay hindi sapat upang pawiin ang uhaw ng isang ina. Isang hapon, hindi na niya napigilan ang sarili. Nakadisguise, suot ang isang malaking salamin at sombrero. Nagtungo si Maribeth sa preschool kung saan nag-aaral si Maya. Mula sa loob ng kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, pinanood niya ang mga batang nagtatakbuhan palabas ng gate. Nahanap agad ng kanyang mga mata ang figura ng kanyang anak. Ang puso ni Maribeth ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Si Maya ay payat na payat. Ang kanyang dating makintab na buhok ay gusot at ang uniforme nito ay luma na at halatang pinagliitan. Habang ang ibang mga bata ay masayang naghihintay sa kanilang mga magulang, si Maya ay nakaupo lamang mag-isa sa isang tabi. Yakap-yakap ang kanyang lumang bag. Ang mukha ay blanko at malungkot. Ilang sandali pa, isang marangyang puting kotse ang huminto sa tapat ng eskwelahan. Bumaba mula rito si Cassandra. Suot ang isang hapit na damit at matataas na takong na tila hindi nababagay sa isang simpleng pagsundo. Walang ngiti sa mukha nito nang lapitan si Maya. "Ano ba yan? Ang dumi-dumi mo?" Ang mataray na sabi ni Cassandra. Sapat na ang lakas para marinig ng ibang mga magulang. Hinila nito ang kamay ni Maya. Sa pagmamadali, natapakan ng bata ang puting sapatos ni Cassandra. Isang malakas na tulak ang iginanti ng babae. Bumagsak si Maya sa sementadong sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nagasgas at ang kanyang mga libro ay kumalat sa lupa. Umagos ang luha mula sa mga mata ng bata, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. "Punyeta ka talagang bata ka. Manakas sa nanay mong patay gutom at lampa. Bagong bili ko lang itong sapatos na to." Sigaw ni Cassandra, walang pakialam sa mga taong nakatingin. Sa loob ng kotse, ang katawan ni Maribeth ay nanigas. Isang mabangis na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Isang primal na instingto ng isang inang gustong pumatay para protektahan ang kanyang anak. Ang kanyang kamay ay napahawak sa door handle, handa nang bumaba, at kaladkarin si Cassandra palayo sa kanyang anak. Handa nang isakripisyo ang lahat ng pinaghirapan niyang plano. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso. Nilingon niya si Dashan na kanina pa pala tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata ng abogado ay puno ng pag-unawa, ngunit matigas. "Maribeth, kumalma ka." Mariin ngunit mahinang sabi nito. "Kung lalabas ka ngayon, sila ang mananalo." Kukunin nila ulit si Maya at itatago siya sa lugar na hinding-hindi mo na makikita. Tiwala lang. Malapit na. Konting-konti na lang. Ang mga salita ni Dacian ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang galit. Napahawak siya sa manibela. Ang mga kuko ay bumaon sa katad at pinanood na lamang na hilahin ni Cassandra si Maya papasok sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Maribeth na pinunasan ni Maya ang kanyang luha gamit ang likod ng kamay. Ang kanyang maliit na anghel ay natututo nang umiyak ng walang tunog. Sa pagbagsak ng isang nalaglag na panyo mula sa bulsa ni Maribeth,
Isang maliit na bagay ang lumipad palabas. Isang puting panyo na may burdang letrang M na gawa niya noon para sa anak. Hindi niya namalayan, ngunit nakita ito ni Maya bago siya tuluyang isakay sa kotse. Dinampot ng bata ang panyo at itinago sa kanyang bulsa. Nang amuyin niya ito, naamoy niya ang pamilyar na pabango ng kanyang ina. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga malulungkot na mata. Pag-uwi nila, ang galit ni Maribeth ay naging isang malamig at determinadong yelo. Kinuha niya ang telepono. "Daishan, tawagan mo ang bangko," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat. "I-freeze mo lahat ng assets." Ang pinakamalaking kahinaan ni Maribeth ay ang kanyang pinakamalaking kalakasan, si Maya. Sa loob ng 2 taong pagtatago, walang araw na hindi sumasagi sa isipan niya ang kanyang anak. Gamit ang impluwensya ni Daishan, nakakakuha siya ng mga litrato at video ng bata mula sa isang pribadong investigador. Ngunit ang mga yon ay hindi sapat upang pawin ang uhaw ng isang ina. Isang hapon, hindi na niya napigilan ang sarili, nakadisguise. Suot ang isang malaking salamin at sombrero. Nagtungo si Maribeth sa preschool kung saan nag-aaral si Maya. Mula sa loob ng kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, pinanood niya ang mga batang nagtatakbuhan palabas ng gate. Nahanap agad ng kanyang mga mata ang figura ng kanyang anak. Ang puso ni Maribeth ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Si Maya ay payat na payat. Ang kanyang dating makintab na buhok ay gusot. At ang uniforme nito ay luma na at halatang pinagliitan. Habang ang ibang mga bata ay masayang naghihintay sa kanilang mga magulang, si Maya ay nakaupo lamang mag-isa sa isang tabi. Yakap-yakap ang kanyang lumang bag. Ang mukha ay blangko at malungkot. Ilang sandali pa, isang marangyang puting kotse ang huminto sa tapat ng eskwelahan. Bumaba mula rito si Cassandra, suot ang isang hapit na damit at matataas na takong na tila hindi nababagay sa isang simpleng pagsundo. Walang ngiti sa mukha nito nang lapitan si Maya. "Ano ba yan, ang dumi-dumi mo?" Ang mataray na sabi ni Cassandra. Sapat na ang lakas para marinig ng ibang mga magulang. Hinila nito ang kamay ni Maya. Sa pagmamadali, natapakan ng bata ang puting sapatos ni Cassandra. Isang malakas na tulak ang iginanti ng babae. Bumagsak si Maya sa sementadong sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nagasgas at ang kanyang mga libro ay kumalat sa lupa. Umagos ang luha mula sa mga mata ng bata, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang pag-iyak ni Maya ay isang tahimik na paghikbi, isang pamilyar na tunog na matagal nang gumagambala sa mga panaginip ni Maribeth. "Punyeta ka, talagang bata ka. Mana ka sa nanay mong patay gutom at lampa. Bagong bili ko lang itong sapatos na to." Sigaw ni Cassandra, walang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanila. Sa loob ng kotse, ang katawan ni Maribeth ay nanigas. Isang mabangis na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Isang primal na instingto ng isang inang gustong pumatay para protektahan ang kanyang anak. Ang kanyang kamay ay napahawak sa door handle, handa nang bumaba, at kaladkarin si Cassandra palayo sa kanyang anak. Handa nang isakripisyo ang lahat ng pinaghirapan niyang plano. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso. Nilingon niya si Daishan na kanina pa pala tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata ng abogado ay puno ng pag-unawa ngunit matigas. Ang init ng kanyang kamay ay tila pilit na sumasalo sa pagyanig ng buong pagkatao ni Maribeth. "Maribeth, kumalma ka." Mariin ngunit mahinang sabi nito. Ang boses ay parang bumubulong. "Kung lalabas ka ngayon, sila ang mananalo. Kukunin nila ulit si Maya at itatago siya sa lugar na hinding-hindi mo na makikita. Tiwala lang. Malapit na. Konting-konti na lang." Ang mga salita ni Daishan ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang galit. Napahawak siya sa manibela. Ang mga kuko ay bumaon sa katad.
At pinanood na lamang na hilahin ni Cassandra si Maya papasok sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Maribeth na pinunasan ni Maya ang kanyang luha gamit ang likod ng kamay. Ang kanyang maliit na anghel ay natututo nang umiyak ng walang tunog. Sa pagtalikod ni Maribeth, isang panyo ang nalaglag mula sa kanyang bulsa. Isang puting panyo na may burdang letrang M na gawa niya noon para sa anak. Hindi niya namalayan, ngunit nakita ito ni Maya bago siya tuluyang isakay sa kotse. Dinampot ng bata ang panyo at itinago sa kanyang bulsa. Nang amuyin niya ito, naamoy niya ang pamilyar na pabango ng kanyang ina. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga malulungkot na mata. Habang nagmamaneho pabalik sa kondo, inakala ni Maribeth na ang kanyang ina na si Aling Susan ay nagpakabuti na. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa. Ibinalita ni Dacian na ang pera na ginamit ni Aling Susan upang bayaran ang kanyang utang sa sugal ay nagmula sa pagbebenta ng huling alahas ni Nanay Rosa, ang lumang pulseras na regalo pa ng lola nito. Pag-uwi nila, ang galit ni Maribeth ay naging isang malamig at determinadong yelo. Kinuha niya ang telepono. Dacian, tawagan mo ang bangko. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat. I-freeze mo lahat ng assets na nakasangla sa ML Fund. Lahat-lahat. Hindi na ako maghihintay pa. Sa sandaling iyon, sa isang mamahaling butik sa mall, inilapag ni Cassandra ang kanyang mga pinamili sa counter. Ngunit nang swipe ng cashier ang kanyang credit card, isang pulang ilaw ang umilaw sa makina. Ma'am, declined po. Nangunot ang noo ni Cassandra. Nagulat siya. Mabilis niyang kinuha ang isa pa niyang card. Ngunit ganoon din ang nangyari. Ilang minuto lang ang lumipas, isang matalim na tunog ng sirena ang lumapit sa bahay ni Rafael. Dalawang itim na sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng kanilang gate. May dala silang mga dokumento at ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga tinig ay nagmula sa labas. Tumatawag sa pangalan ni Rafael. Ang laro ay nagsimula na at ang patibong ay sumara. Ang pagdating ng mga pulis sa kanyang pintuan ay tila isang malaking halimaw na sumakop sa buong buhay ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ano ato? What's happening? Bulong niya kay Dacian na sinubukan niyang tawagan agad nang marinig ang sirena ng mga pulis. Ngunit ang kanyang tawag ay hindi sinagot. Sa halip, ang sagot ay nagmula sa mga pulis. Mr. Rafael Cortez, may warrant po kami for violation of contract at estafa. Ang lahat ng ari-arian na nakasangla sa ML Fund ay kailangan ng i-liquidate. Hindi makapaniwala si Rafael. Ang kanyang mga paa ay nanghina at kinailangan niyang humawak sa pader upang hindi matumba. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang mamahaling bahay na ipinagmamalaki niya ay nilagyan ng mga yellow tape at ang mga gamit na pinaghirapan ni Maribeth ay unti-unting inilabas at kinumpiska. Babe, anong nangyayari? Nagmamadaling lumapit si Cassandra. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at ins. Ngunit nang makita niya ang mga pulis, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimula siyang mamulot ng mga alahas at pera na nakakalat sa mesa. Sinusubukang itago sa kanyang bag. Cassandra, anong ginagawa mo? Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. I'm leaving, Rafael. Kita mo naman ang nangyayari, di ba? Wala ka ng pera. At anong klaseng lalaki ang kinakasama ko? Ipapakulong ka pa. No thanks! Hindi na nag-aksaya ng panahon si Cassandra. Lumabas siya ng pinto. Dala ang kanyang mamahaling bag na puno ng ninakaw na alahas. Sa labas, nakasalubong niya si Aling Susan na kararating lamang matapos makatakas sa mga loan shark. Ang matanda ay gusot ang buhok, ang muka ay itim, sa alikabok, at ang mga damit ay puno ng putik. Anak, ano to? Rafael, lumabas ka dyan. Anong nangyayari sa bahay mo? Ang sigaw ni Aling Susan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael,
Isang matapang na babae ang lumapit kay Aling Susan. Ito ang kinagagalitan nitong kapitbahay na pinagkautangan niya dati. Hoy, Aling Susan, bayaran mo na ako. Matagal nang due ang utang mo. Ngayong wala na kayong pera, sigurado akong hindi mo na ako babayaran. Sigaw ng babae, sabay hila sa braso ng matanda. Hindi na kinaya ni Aling Susan ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Nahimatay ito sa gitna ng daan habang si Rafael ay nasa loob ng bahay, nakaupo sa sahig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Walang tumulong sa kanyang ina. Walang pumansin sa kanyang pagtawag. Ang kanyang telepono ay tumunog. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanigas sa takot. Samantala, sa isang tahimik na bahay sa labas ng Maynila, si Maribeth ay abala sa pagluluto ng sinangag para sa hapunan. Hindi na siya nababahala sa amoy ng bawang at pritong isda. Ito na ang amoy ng kanyang bagong buhay, isang amoy na puno ng pag-asa at kalayaan. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kagaanan, hindi na kalyado at puno ng sugat. Pumasok si Dacian sa kusina. Suot ang kanyang puting apron. Ang amoy ng mainit na kape ay nagkalat sa paligid. Kamusta ang luto mo, Maribeth? Hindi ka ba napagod sa dami ng ginawa mo ngayon? Ngumiti si Maribeth. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Okay lang ako, Dacian. Hindi na ako napapagod ngayon. Masarap ang pakiramdam ng malaya. Habang naghahanda sila ng pagkain, dahan-dahang hinawakan ni Dacian ang kamay ni Maribeth. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa mga daliri ng babae. Hindi ito nagtagal, ngunit sapat na yon upang maramdaman ni Maribeth ang isang matinding kilig na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Maribeth, bulong ni Dacian. Ang kanyang boses ay malambing. I'm glad you're free now. Sa isang iglap tumunog ang telepono ni Dacian. Seryoso ang mukha nito nang sumagot. Habang nakikinig, unti-unting sumama ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tumingin siya kay Maribeth. Si Rafael, panimula ni Dacian. Nagpadala siya ng email. Gusto niyang makipagkita sa CEO ng ML Fund bukas sa board meeting. Gusto niya ng last chance. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maribeth. Kinuha niya ang cellphone ni Dacian at nag-type ng reply. Sabihin mo sa kanya, ibibigay ko ang nararapat sa kanya. Pinindot niya ang send. Sa labas ng bintana, ang buwan ay bilog at maliwanag. Tila isang mata na nagmamasid sa pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng bagong paghihiganti. Sa loob ng kanyang walk-in closet, hinawakan ni Maribeth ang isang makinis na puting power suit. Hindi ito basta damit lang. Ito ay baluti. Simbolo ng kanyang muling pagsilang at ng tapang na kanyang pinaghirapan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot o takot, kundi matalim, puno ng kapangyarihan na matagal nang inilibing. Ang Nanay Rosa ay nanonood mula sa langit. Proud na proud siya sa iyo, Maribeth. Ang boses ni Dacian ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Dahan-dahan nitong ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Maribeth. Ang init ng palad nito ay lumukob sa kanyang balat. Isang sandali ng koneksyon na nagbibigay lakas. Tumango si Maribeth. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sana nga, Dacian. Sana. Samantala, sa isang lumang apartment sa sulok ng Maynila, si Rafael ay abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. Ang kanyang damit ay luma at gusot. Ngunit sinubukan niya itong plansahin. Pilit na pinapanumbalik ang dating tikas na matagal nang nawala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nilalagay niya ang kaunting pomada sa kanyang buhok. Nagbabaka sakaling matabunan ang bahid ng kapalpakan sa kanyang mukha. Kailangan niya ng isang grand entrance, isang huling pagtatangka upang makakuha ng awa at isang second chance mula sa CEO ng ML Fund.
Isasama niya si Maya. Ang inosenteng mukha ng kanyang anak ay maaaring maging kanyang huling panangga. Bago umalis, nagtungo si Maribeth sa libingan ng kanyang ina. Tahimik siyang lumuhod sa harap ng puntod. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Nay, patawad po kung matagal bago ako nakabalik. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pangalan ng kanyang ina na nakaukit sa marmol. Pero ngayon, hindi na po ako ang dating Maribeth na mahina. Natuto na po akong lumaban at hindi na po ako hahayaan na saktan pa ang apo niyo. Hindi ko na po kailangan ng kapatawaran ni Rafael. Ang kapatawaran ko sa sarili ko ang mahalaga. Ang hangin ay tila bumulong bilang sagot at ang sikat ng araw ay tila humaplos sa kanyang pisngi. Isang senyales ng pagmamahal mula sa kabilang buhay. Tumayo si Maribeth. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap ng determinasyon. Sa pagitan ng kalsada na nagkokonekta sa Tondo at Makati, ang trapiko ay siksikan. Sa loob ng isang mamahaling sedan, nakaupo si Maribeth. Ang kanyang mga kamay ay kalmado na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa bintana ng sasakyan ay tila naghuhugas ng nakaraan, nagbibigay daan sa isang bagong simula. Sa kabilang banda, sa loob ng isang lumang taxi na halos hindi na gumagalaw sa gitna ng trapiko, si Rafael ay naiinip. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan. Pilit niyang pinapatahan si Maya na kanina pa umiiyak dahil sa init at sa pagkabagot. Ang bata ay halos wala ng imik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Tila naghahanap ng kung anong pag-asa. Nang makarating sila sa ML Shipping Lines building, mabilis na bumaba si Rafael. Hila-hila si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa naglalakihang mga letra sa taas ng gusali. Hindi niya alam na ito na ang simula ng kanyang katapusan. Sa siksikang elevator, pilit niyang inayos ang kanyang buhok. Naghahanda para sa huling pagkakataon na maipakita ang kanyang charm. Sa boardroom, ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. Ang lahat ay tahimik, naghihintay sa pagdating ng CEO ng ML Fund. Isang matangkad na babae ang pumasok. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito ay si Lilibeth Ong, ang dating accountant ni Rafael, na ngayon ay isa ng tiwala na tauhan ni Maribeth. Inilapag niya ang isang makapal na kayumangging envelope sa upuan ng chairman. Ang nilalaman nito ay isang lihim na maaaring sumira sa sinuman. Lumapit si Rafael sa pintuan ng boardroom. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Itinulak niya ang pinto. Ang tunog ng lumang bisagra ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila nagbubukas ng isang pahina ng kwento na matagal nang nakatago. Sa loob, isang matangkad na figura ang nakaupo sa upuan ng chairman, nakatalikod sa kanya. Handa na si Rafael na sabihin ang kanyang script, hindi alam na ang kanyang huling pag-asa ay nakaharap na sa kanya. Naghihintay ng tamang oras upang magsimula ang paghuhukom. Nanatili ang katahimikan sa boardroom habang si Rafael ay dahan-dahang pumasok. Hila-hila si Maya. Nagulat ang bata sa dami ng taong nakatingin sa kanila. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng pantalon ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Hindi pansin ni Rafael ang paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking upuan ng chairman na nakatalikod sa kanya. Isang ngiti ng pag-asa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Good morning, gentlemen, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay pilit na pinataba. Ako po si Rafael Cortez, ang CEO ng ML Shipping Lines. I know what you're thinking. Ang dami ng problemang nangyayari sa kumpanya. Pero I assure you, it's not my fault. My wife left me. Bigla na lang siyang nawala. Ang hirap maging single father, lalo na kung ang anak mo ay naghahanap ng nanay.
Niyakap niya si Maya. Pilit na pinapakita ang kanyang pagiging martir. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan, isang pagganap na matagal na niyang pinaghandaan. Ang totoo po, I'm a victim here. Ang dating asawa ko, iniwan ako sa ere. Hindi siya marunong mag-manage ng pera. Pati sa sarili niya, pabaya siya. Kaya napilitan akong mag-hire ng bagong accountant, si Lilibet Ong, para ayusin ang financial records ng kumpanya. I'm just here to protect my daughter's future. I need this company for my daughter. Marami sa mga miyembro ng board ang nakiusap kay Rafael. Ang iba naman ay nagtinginan. Tila may alam sila na hindi nito alam. Dahan-dahang umikot ang swivel chair ng chairman. Ang tunog ng pag-ikot nito ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa buong silid. Nang huminto ang upuan, bumungad sa kanila ang mukha ng isang babae. Isang babaeng nakasuot ng puting power suit. Ang kanyang mga mata ay matalim. At ang kanyang ngiti ay parang yelo. Si Maribeth. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Bumitiw ang kanyang pagkakahawak kay Maya. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat ng kanyang pagganap ay naglaho sa isang iglap. Ang babaeng akala niya ay patay na. Ang babaeng matagal na niyang kinalimutan at hinamak ay naroon sa kanyang harapan, nakaupo sa upuan ng chairman, ang nag-iisang tao na may kapangyarihang durugin siya. Maribeth? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Paano? Tumayo si Maribeth. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad. Lumapit si Dashan sa kanyang tabi. Inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Mr. Cortez, panimula ni Dashan. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi maitago. Let me introduce you to the CEO and largest shareholder of MLFAT, Miss Maribeth Isoria Lagrimas, and also the new owner of ML Shipping Lines. Ang lahat ng miyembro ng board ay bumulong-bulungan. Hindi nila inaasahan ang ganitong pagbabago. Walang imik na lumapit si Maribeth sa mesa. Hindi niya pinansin ang namumutlang mukha ni Rafael. Kinuha niya ang folder na inilapag ni Daishan at itinapon sa harap ng lalaki. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Basahin mo yan, Rafael. Ang kanyang boses ay mababa, malalim, at walang bahid ng anumang emosyon. Iyan ang lahat ng ebidensya ng iyong pagnanakaw. Ang ghost employees, ang mga pekeng resibo, ang mga money transfers sa account ni Cassandra. Hindi ko man lang alam kung papaano ka nakatulog sa gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuklat ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat ebidensya ay sapat na upang ikulong siya sa mahabang panahon. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Hindi, Maribeth. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Pilit na dinidepensahan ang kanyang sarili. Ginagawa mo lang yan para pahiyain ako. Ngumiti si Maribeth, isang malamig na ngiti. Oh, hindi pa tapos. May isa pa. O ipinakita ni Maribeth sa board ang isang recording mula sa kanyang cellphone. Ang boses ni Cassandra ay malinaw na narinig. Nakikipag-ugnayan kay Rafael, nagbabanta na isiwalat ang kanyang mga lihim kung hindi siya bibigyan ng pera. Ang pag-uusap nila ay puno ng kasakiman at panloloko. Ang mga miyembro ng board ay nagbulungan. Ang galit sa kanilang mga mata ay nagpapakita ng kanilang pagkadismaya. Mr. Cortez, wika ni Maribeth, ang kanyang boses ay tumataas ng bahagya. Ang amoy tuyo na pinandidirihan mo noon, Rafael, ay ang amoy ng perang bumili sa kaluluwa mo ngayon. Ang bawat sentimo na ninakaw mo sa kumpanya ay binayaran ng pagpapahalaga sa aking ina. At ngayon, ako ang magbibigay ng hustisya. Biglang bumukas ang pintuan ng boardroom. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Rafael. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid, habang ang isang pulis
ay naglabas ng warrant of arrest. Mr. Rafael Cortez, you are under arrest for syndicated estafa and qualified theft. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang kanyang mga paa ay nanghina at kinailangan niyang humawak sa mesa upang hindi matumba. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala sa isang iglap. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtatanggi. Nilingon niya si Maribeth. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hindi mo makukuha si Maya. Papatayin muna kita bago mo makuha ang anak ko. Sinubukan niyang sugurin si Maribeth. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ngunit bago pa man niya ito marating, isang mabilis na pagharang ang naganap. Nang tangkaing sugurin ni Rafael si Maribeth, isang matibay na bisig ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Walang ibang tao, kundi si Attorney Dacian Alonzo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at ang kanyang mga bisig ay tila bakal nang pigilan niya ang pag-atake ni Rafael. Isang matalim na paghila ang ginawa ni Dacian at sa isang iglap, bumitiw ang pagkakahawak ni Rafael. Ibinigay ni Dacian ang nagpupumiglas na lalaki sa mga pulis. Ang mga pulis naman ay mabilis na ikinapit ang posa sa mga pulso ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan at patuloy siyang nagmumura habang kinakaladkad palabas ng silid. Hindi ka mananalo, Maribeth. I will get my daughter back. You will pay for this. Ang kanyang huling sigaw habang unti-unting lumalayo ang kanyang anyo. Sa labas ng boardroom, nagkalat ang mga manggagawa at opisyales na nakarinig sa kaguluhan. Naroon din si Aling Susan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinusubukang makapasok sa pinto. Ngunit bago pa man niya marating ang entrance, 2 pulis ang humarang sa kanya. Aling Susan Cortez, you are under arrest for illegal gambling and conspiracy to commit fraud. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng mga pulis para sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa sahig. Hindi totoo yan. Maribeth, anak, tulungan mo ako. Pakiusap, huwag mo akong hayaan dito. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa direksyon ni Maribeth. Nagmamakaawa. Ngunit tanging isang malamig na tingin lamang ang isinukli ni Maribeth. Walang anumang emosyon na nabakas sa kanyang mukha. Lumakad lamang siya, dahan-dahang lumampas sa matanda. Hindi man lang binigyan ng kahit isang salita. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang hatol. Ang tanging pinakamahalaga kay Maribeth sa sandaling iyon ay ang kanyang anak. Nagmadali siyang nagtungo sa kalapit na waiting lounge kung saan nakaupo si Maya. Ang kanyang maliit na katawan ay nakakuyom sa isang sulok ng sofa. Ang bata ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Maya anak, tawag ni Maribeth. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Maya ay agad niyang naramdaman. Isang init na matagal na niyang hinahanap. Ang maliit na ulo ng bata ay sumubsob sa kanyang leeg. Isang matamis na amoy ang kanyang naamoy. Ang pamilyar na pabango ng kanyang ina. Mama, bumalik ka na po. Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pangungulila. Nagsimulang umagos ang luha mula sa mga mata ng bata. Ngayon ay malakas na ang kanyang pag-iyak. Hindi na pinipigilan ang sarili. Niyakap ni Maribeth ang kanyang anak nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumuhos din. Wala siyang pakialam sa mga taong nakapaligid. Ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap ng kanyang anak. Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport, nagmamadaling tumakbo si Cassandra. Suot ang kanyang mamahaling damit at itim na salamin. Ang kanyang bag ay puno ng mga alahas at pera. Akala niya ay makakatakas siya. Ngunit bago pa man niya maabot ang boarding gate,
2 pulis ang humarang sa kanyang dinadaanan. May dala silang arrest warrant. Miss Cassandra Vale, you are under arrest for conspiracy to commit estafa and illegal possession of stolen goods. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng mga pulis. Ang kanyang mga paa ay nanghina at kinailangan niyang humawak sa pader upang hindi matumba. Ang lahat ng kanyang pangarap ay naglaho sa isang iglap. Pabalik sa opisina, nakaupo si Maribeth sa tabi ni Maya habang ang bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Lumapit si Dacian sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal. Nakita niya ang isang buo at matibay na Maribeth. Isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Tahimik na pinanood ni Dacian ang dalawang mag-ina. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay riringas ng luha ng tuwa. Naramdaman niya na ang kanyang misyon ay natapos na. Handa na siyang umalis at bigyan ng espasyo ang dalawa. Dahan-dahan siyang tumalikod, nagbabalak na lumabas ng silid. Ngunit bago pa man siya makahakbang, narinig niya ang boses ni Maribeth. Dacian, huwag kang umalis. Huminto si Dacian. Nilingon niya si Maribeth. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matalim na tunog ng telepono ang malingaw-ngaw sa silid. Ito ay ang telepono ni Dacian. Seryoso ang mukha niya nang sumagot. At pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Maribeth. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Rafael, panimula ni Dacian. Nasa ospital siya. Nasistress daw masyado sa nangyari. Gusto kanyang makita. Sa isang silid ng ospital na puno ng amoy ng gamot at pag-asa, nakaupo si Maribeth sa harap ng salaming pagitan ng bisita at pasyente. Sa kabilang banda, nakahiga si Rafael sa puting kama. Ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi na siya ang dating Rafael na puno ng pagmamalaki at kayabangan. Siya ay isang lalaking durog na durog. Maribeth, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para kay Maya. Babaguhin ko ang lahat. Please, come back to me. Walang emosyon na nakita sa mukha ni Maribeth. Pinagmasdan niya ang lalaking dating pinag-alayan niya ng buhay. Isang matinding kalungkutan ng pumuno sa kanyang puso. Hindi para kay Rafael, kundi para sa kanyang sarili. Para sa mga taong sinayang niya sa pagmamahal sa isang taong hindi kailanman nagpahalaga sa kanya. Rafael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi maitago. Pinapatawad na kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng basura sa bagong buhay ko. Nagulat si Rafael. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ba gustong buo ulit tayo para kay Maya? Umiling si Maribeth. Ang pagmamahal ko sa iyo ay namatay kasabay ng aking ina. Ang pagpapatawad ko ay para sa kapayapaan ng sarili ko, hindi para sa kapakanan mo. At si Maya, mas magiging masaya siya sa isang tahanang puno ng pagmamahal at respeto, hindi sa isang tahanang puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi na nagtagal si Maribeth. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad palayo sa salamin. Iniiwan si Rafael na nag-iisa sa kanyang pagtangis at pagsisisi. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, tila nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Ang nakaraang nagpahirap sa kanya ay tuluyan na niyang iniwan sa likuran. Lumabas siya ng ospital at sinalubong siya ng sikat ng araw. Naroon si Dacian, nakatayo sa tabi ni Maya, naabala sa paglalaro ng kanyang panyo na may bordang M. Ngumiti ang abogado nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalaga at pagmamahal. Tito Dacian, tingnan mo. Si Mama nagborda nito.
Ang sabi ni Maya, ipinapakita ang panyo. Ngumiti si Daishan at ginulo ang buhok ng bata. Ang galing ng mama mo, di ba? Lumapit si Maribeth sa kanilang dalawa. Niyakap niya si Maya at pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay kay Daishan. Ang kamay ng lalaki ay malambot, ngunit matatag. Hindi ito pagmamay-ari, kundi pag-aalaga. Salamat, Daishan, bulong ni Maribeth. Salamat sa lahat. Para sa'yo, Maribeth, malambing na sabi ni Daishan. At para kay Maya. Magkasama silang lumakad papalayo sa ospital, papalayo sa nakaraan, papalayo sa sakit. Sa labas, ang araw ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Walang matinding cliffhanger na naganap. Tanging ang simula ng isang bagong kabanata, isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan. Isang taon ang lumipas at ang araw ay sumikat ng maliwanag sa tondo. Ang dating masikip at maingay na eskinita ay ngayoy mas maaliwalas at sa lugar kung saan dating nakatayo, ang sira-sirang tindahan, ngayon ay may isang bagong gusali na nagmamayabang. Sa labas ng gusali, isang malaking banner ang nakasabit. Nakasulat ang mga salitang Rosa Lagrimas Community Health Center, pag-asa at paghilom para sa lahat. Ang init ng araw ay yumakap sa balat ni Maribeth habang nakatayo siya sa entablado. Suot ang isang eleganteng puting barong na may mga borda. Hindi na siya ang babaeng amoy tuyo at bawang na dating yumuyuko. Siya ay isang CEO, isang may-ari ng kumpanya, at higit sa lahat, isang simbolo ng pag-asa. Sa kanyang talumpati, hindi niya binanggit ang kanyang mga paghihirap o ang kanyang mga kaaway. Sa halip, ibinahagi niya ang pangarap ng kanyang ina, ang makatulong sa mga nangangailangan. Inanunsyo niya ang pagtaas ng sweldo at benepisyo para sa lahat ng manggagawa ng ML Shipping Lines at ang libreng serbisyong medikal na ibibigay ng health centers sa komunidad. Ang lahat ng ito, ang sabi ni Maribeth, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal, ay pamana ng isang inang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera, kundi sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Samantala, sa isang lumang telebisyon sa isang liblib na barangay, ipinapakita ang balita tungkol sa kapalaran ng mga taong umapi kay Maribeth. Si Cassandra Vale ay nakitang naglilinis ng mga banyo sa kulungan. Ang kanyang dating kinang ay naglaho na at ang kanyang mga mata ay blangko. Si Rafael Cortez naman ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Nawalan siya ng katinuan dahil sa matinding stress at depresyon. Nakita siyang gumagala sa mga lansangan, nakasuot ng maruruming damit at namumulot ng basura. Ang kanyang mga mata ay blangko. Tila walang nakikita sa paligid. Hindi na naramdaman ni Maribeth ang anumang galit o paghihiganti. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa kanilang mga kaluluwang nawala. Sa kanyang pagbaba mula sa entablado, sinalubong siya ni Maya. Ang bata ay malusog na. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan at ang kanyang buhok ay makintab at maayos. Niyakap niya ang kanyang ina at ibinigay ang isang big kiss ng sariwang bulaklak. Sa tabi ni Maya nakatayo si Daishan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Isang simple ngunit makahulugang singsing ang kumikinang sa kanyang daliri. Isang tanda ng pangakong binuo nila sa tahimik na paraan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maribeth at hinalikan ang kanyang noo. Isang halik na puno ng pagmamahal at respeto. Proud ako sa iyo, Maribeth, bulong niya. Isinandal ni Maribeth ang kanyang ulo sa balikat ni Daishan. Ang kanyang mga kamay ay lumukob sa kanyang tiyan. Ang isang bagong buhay ay unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang patunay ng pag-asa at ng ikalawang pagkakataon. Ang kanyang panloob na boses ay bumulong. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagdurog sa mga umapi sa iyo, kundi ang paghilom sa iyong sarili. Ang pagtatayo ng isang buhay na mas maganda
kaysa sa anumang inasam mo at ang pagiging sapat sa iyong sarili. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking kasama niya, kundi sa kanyang sariling dangal, tapang at ang kanyang kakayahang bumangon mula sa abo upang maging liwanag para sa iba.